nagturo siya sa kanila. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at nasa ika-14 na tayo sa araw ng Enero 2025, araw ng Martes. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at tingnan natin at namnamin natin ng mabuti ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita na ating naririnig at sa mga mensaheng gustong ipaabot ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ebanghelyo. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. Si Jesus sa patuloy niyang pagpapaabot at pagpapalaganap ng mabuting balita, minsan ay dumarating din sa punto dahil siya ay isang Hudyo, pumapasok siya sa sinagoga. Alam niyo yung sinagoga ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa paniniwalang Hudyo. At si Jesus bilang Hudyo ay pumapasok siya. Doon ay ipinapahayag ang mga sulat ng mga propeta sa Lumang Tipan at si Jesus naman sa kanyang murang edad, akala ng mga guro doon ay hindi niya pa masyadong alam ng lubusan ang mga kautusan ni Moises, ang mga pagbasa na ipinapahayag ng mga propeta. Ngunit dito si Jesus ay nagturo siya. Ibig sabihin, nakisali siya sa mga diskurso, sa mga talakayan, at nagpapaabot ng kanyang pag-unawa na nakaugat o nakaangkla mismo sa pangkasalukuyang panahon. Kaya dito marami ang namangha, marami ang nagtanong kung saan kinuha ni Jesus ang kanyang karunungan. Marami ang naguguluhan at nagsasabi na saan siya nag-aral, kay sinong anak ito. Ngunit hindi nila alam na si Jesus sa kanyang patuloy na pakikisalamuha sa mga tao ay talagang nagmamasid siya, talagang nakikinig siya, at bilang Hudyo talagang inunawa niya ng mabuti ang kahulugan ng mga kautusan niya. Kaya siguro para sa akin, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, na si Jesus ay nagturo. Alam niyo, lahat naman tayo ay mga guro. We are all educators. Lalong-lalo na ng mga katuruang moral. Alam naman natin sa ating kakayahan bilang tao, mayroon tayong kapasidad na humusga kung ano ang mabuti, kung ano ang hindi. Kaya siguro mas magandang magkaroon tayo ng panindigan dito bilang alagad, bilang anak ng Diyos, bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, ang simbahan. Na sa usapin ng kabutihan, sana magkaroon tayo ng panindigan. Hindi natin hayaan na ang kasamaan ay manaig palagi sa kung ano ang mas mabuti sa nakakarami. Alam ko sa ating patuloy na pakikisalamuha sa hamon ng buhay, sa ating kakayahan, tayo mismo ay gumagawa ng paraan upang maging saksi, upang magturo din ng mabuti, hindi lang sa ating mga anak, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ibang tao rin. And that is maybe the reason why sometimes we are very spontaneous. Nasawayin ang mga bata, ang mga matatanda, lalong-lalo na kung ang kanilang ginagawa ay hindi tama. Kaya sana panindigan natin ang ating pagka-Kristiyano, ating pagka-disipulo, sa ating pagiging kasapi ng simbahan, na maging guro tayo.
ng kabutihan. Naturuan natin hindi lang ang ating sarili, kundi ang ating kapwa, ang ating komunidad, ang ating pamilya sa kabutihan na itinuro ni Jesus sa panahon niya at ipinasa niya sa ating lahat. Sana maging masigasig tayo at maging tapat dito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maging tapat na saksi. Turuan mo kaming tanggapin ang aming kahinaan upang sa gayon ay magkaroon kami ng kalakasan na maipaabot ang kabutihan sa aming kapwa. Amen.